Inay, nais ko po sanang makita ang itay kahit na sa malayo lamang. Yan ang sabi ni Lilith, ang anak ni Ana, na isang dating kasambahay sa mansyon ng mga De Leon. Anak, Lilith, masasaktan ka lamang kung ipipilit mo ang nais mo. Noong ko pa sinasabi sa iyo, hindi ba? Ayaw sa atin ang iyong ama. Anak, isipin mo, kung nais kang makilala ng iyong ama, kung nais kanyang makita, makasama, di sana magkakasama tayo ngayon at hindi magkakahiwalay. Anak, iniiwas lamang kita sa mas malaking problema. Anak, unawain mo naman ako. Sa ngayon, mag-aral ka na lamang mabuti para hindi ka mapagaya sa akin, anak. Pakiusap. Yan ang sabi ni Ana sa kanyang anak. Ilang taon na ang nakakalipas nang itong si Ana ay magpasyang mamasukan sa pamilya ng mga De Leon. 16 years old pa lamang siya noon. Ginagawa niya ito upang maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Hindi ba? Noon pa naman, ganun talaga ang buhay kapag hindi ka mayaman. Pag hindi kaya ng iyong mga magulang, ikaw mismo ang gagawa ng paraan upang makaahon. Lalo na para kay Ana na nagmula sa isang mahirap na pamilya. Kahit pa sabihing menor de edad pa nga siya noon, siya na nga ang gumagawa ng paraan upang makatulong sa kanyang pamilya, makatulong sa kanyang mga magulang. Noon, taas-baba ang presyo ng kanyang ama, kaya naman labas-pasok nga ito sa ospital. Nangangailangan talaga itong si Ana ng malaking halaga ng pera. Kaya lang, hindi naman talaga sasapat kung magkano man ang kanyang kinikita sa kanyang trabaho bilang isang kasambahay. Kaawa-awa nga naman ang dalagang si Ana. Sayang ang ganda ng kanyang mukha dahil mukhang palagi itong malungkot at malumbay. Bagay na ginamit naman ng anak ng kanyang amo upang siya ay angkinin. Kinausap siya ng kanyang amo at sinabing willing daw ito na magbigay ng malaking halaga ng pera. Basta, pagbigyan lamang siya sa kanyang mga nais. Kahit na ayaw ni Ana, napilitan siyang pumayag sa mga nais nito. Kung tutusin, ang anak ng kanyang amo ay amo na niya rin. Tuwing sasapit ang gabi, pumapasok sa kwarto ng kanyang among lalaki, itong si Ana, upang pagbigyan siya sa kanyang makamundong hilig. Alam niyang mali ang ganoon pero kailangan niya ng pera. Hindi ito para sa kanya pero para sa kanyang pamilya. Palibhasa ay immatured pang mag-isip itong si Ana nung panahong iyon, hindi na nga niya iniisip kung ano nga bang magiging kapalit ng kanyang mga ginagawa. Sa paglipas ng mga gabi, para bang naging habit na nga nila ang palaging magtagpo. May mga pagkakataong pangang wala ng pinipiling lugar ang kanyang among lalaki. Basta walang tao sa paligid, sige. Nakakaawa itong si Ana. Ginagamit ng isang lalaking ni hindi man lang niya iniibig ang kanyang katawan. Alam mo ba, ang mas masakla pa, nabuntis itong si Ana. Nagkataon pa, nung siya'y mabuntis, sakto namang gumaling ang karamdaman ng kanyang ama. Sa pagkakataong iyon, tumakas na nga ito sa bahay ng mga De Leon. Saka pa lamang niya nare-realize na mali ang kanyang mga ginawa. Pero sabi niya nga, wala siyang pinagsisisihan dahil ang lahat ng iyon ay para sa kanyang ama, para sa kanyang pamilya. Nagtago-tago itong si Ana at ang kanyang pamilya sa isang malayong bayan. Kaya lang, makalipas pa ang ilang mga buwan, nakasalubong nitong si Ana ang kanyang among lalaki sa palengke. Nakita siyang nagdadalang tao. Agad siyang tinanong kung kanino ang kanyang ipinagbubuntis. At malakas ang loob ni Ana at sinabing sa kanya raw ito.
Nagkataon pa naman na ang anak ng kanyang among iyon ay medyo matured na. Ilang taon ang agwat nila sa isa't isa. Pilit na itinatanggi nitong lalaking ito na kanya ang ipinagbubuntis ng babaeng si Ana. Pero makikita mo sa kanyang mukha na parabang proud na proud pa siya. Pero si Ana hindi nagpatalo. Buo ang kanyang loob at siya ay siguradong sigurado na sa lalaking ito ang bata dahil iyon lamang naman ang tanging lalaking nakagalaw sa kanya. Wala nang iba. Sa makatwid ay napatawa na nga lamang yung lalaki. Alam niya sa kanyang sarili na sa kanya ang batang iyon. Kaya naman, binalaan niya itong si Ana at sinabing huwag na huwag daw makakalabas ang balitang iyon sa karamihan. Huwag na huwag niyang malalamang ipinagkakalat ni Ana ang katotohanan dahil kung nagkataong malaman ng kanyang asawa ang balitang ito, siya mismo ang gagawa ng paraan upang ipapatay ang kanyang mga magulang. Ang kaawa-awang mga magulang ni Ana. Si Ana mukhang hindi apektado sa anumang sabihin ng lalaking iyon dahil nung simula pa lamang naman, alam na niya na kung magbubunga ang kanilang ginagawang kalokohan, alam niyang itatanggi ito ng lalaki. Kaya naman, lumakad na lamang siyang palayo. Tinanggap na nga lamang niya ng buong buo ang kanyang kapalaran. Ang nakakalungkot nga lamang ay hindi na nga maitatago pa ni Ana na lumalaki na ang kanyang tiyan. Ang mga kapitbahay, kaibigan, kakilala, lalong-lalo na ang kanyang pamilya ay hindi na nga niya maloloko pa. Aba, sa huli, inamin din niya ang katotohanan sa kanyang pamilya. Hindi ito kayang tanggapin ng kanyang mga magulang, lalong-lalo na ng kanyang ama. Kahit sabihin niyang nangyari ang mga bagay na ito para sa kanyang pamilya, kahit pa sabihin nagsakripisyo siya ng kanyang sarili para sa kanyang ama, hindi pa rin kayang tanggapin ng kanyang ama ang kanyang ginawa. At sa sobrang sama ng loob sa kanya, namatay din ang kanyang ama. Itong kanyang ina, para bang hindi man lamang nakakaramdam ng awa kay Ana. Masamang-masama pa rin ang kanyang loob. Subalit dahil walang ibang hihinga ng tulong si Ana, napilitan siyang tulungan ito. Sa tulong ng mga taong mahal na mahal siya, nagawa niyang isilang ang isang napakalusog na babaeng sanggol. Binigyan niya nga ito ng pangalang Lilith. Ang batang ito, kamukhang-kamukha ng kanyang ama. Dahilan upang pagkwentuhan ng mga tao sa buong barangay itong si Ana. Pero si Ana, taas na pa ring humaharap sa kanila. Dahil para sa kanya, biyaya ng may kapal ang kanyang anak. Alam niya na maaaring bunga ito ng kasalanan. Pero ang anak ay anak. Ito ay biyaya ng may kapal na dapat niyang ingatan at alagaan. Dumaan pa ang mga taon, abay kayod kabayo itong si Ana upang hindi mapatigil sa pag-aaral ang anak niyang si Lilith. Ayaw ni Ana na mapagaya sa kanya ang kanyang anak. Noon pa lang alam na nga ni Ana na mali ang kanyang mga nagawa. Ano pa man ang dahilan, pinagsisisihan na nga niya ang mga bagay na iyon. Pinatawad na rin niya ang kanyang sarili. At upang makabawi, inaalagaan niya ng todo itong kanyang anak na si Lilith. Hindi niya ito pinapabayaan at hindi nga raw siya makakapayag na mangyari kay Lilith ang nangyari sa kanya. Sa patuloy na paglaki ng anak ni Ana na si Lilith, imposibleng hindi niya hanapin ang kanyang ama. Bagamat alam nga niya na meron na nga itong ibang pamilya, ang nais lamang niya ay makita ito dahil pakiramdam daw niya, ito ang tunay na bubuo sa kanyang pagkatao. Ilang beses nga itong humiling sa kanyang ina na baka naman maaaring ituro man lamang kung saan ang address ng kanyang tunay na ama. Ipakita man lamang ang kanyang litrato, pero ayaw talaga ni Ana. Pero itong si Lilith ay sadyang matigas ang ulo, napakakulit, manang-mana sa kanyang ama. Kaya naman itong si Ana, napilitang sabihin na nga lamang dito kay Lilith ang tunay na address ng mga De Leon.
Magmula noon, itong si Lilith, bago magtungo ng simbahan upang magtinda ng sampagita, dumediretso muna sa tapat ng bahay na iyon upang sumilip at nagbabaka sakaling makita ang kanyang ama. Bago rin siya pumasok ng eskwelahan. Araw-araw yan. Manghang-mangha ang dalaga nang makita niya ang napakalaking gate ng bahay ng mga De Leon. Lalo pa siyang nakaramdam ng excitement dahil natanaw nga niya ang kanyang ama na nakadungaw sa may bintana. Napakaamo ng mukha ng kanyang ama. Ang ipinagtataka nga ni Lilith ay bakit ganoon? Kahit nakita na nga niya ang kanyang tunay na ama, kahit na ibang-iba ang buhay nito kumpara sa kanila, hindi niya magawang magalit. Hindi niya magawang masuklam sa kanyang ama. Bagamat alam niya na hindi man lang siya nais makilala nga nito. Sa paglipas ng mga araw, palagi siyang dumadaan sa tapat ng bahay ng mga ito upang dungawin lamang ang kanyang ama. Tila ba sa puso ni Lilith, umaasa pa rin siya na siya ay tatanggapin, kikilalanin at mamahalin ng kanyang ama. Maaaring hindi siya galit dito, pero binabalot ng lungkot ang kanyang puso. Palagi siyang nagtatanong, bakit niyo po ginawa sa amin yun? Paano niyo po ako nagawang tiisin? Kalimutan. Bakit po, itay? Paglipas pa ng ilang mga buwan, malapit na nga makapagtapos ng sekundarya itong si Lilith. Ang kanyang mga guro ay tuwang-tuwa sa kanya dahil napakarami niyang awards. Elementary hanggang high school, palaging kasama sa top 10. Ginagawang lahat ito ni Lilith upang mas matuwa sa kanya ang kanyang ina, upang maproud nga ito sa kanya. Baka nga naman kasi mapapawi ang lahat ng pagod at iniisip na problema ng kanyang ina kapag nakita ang kanyang mga achievements. Napakataas ng pagrespeto nitong si Lilith sa kanyang ina. Ang kanyang inang ito na si Ana ay hindi na nga nag-asawa pa. Takot na nga itong maloko pa. Takot na gamitin lamang siya at pagkatapos ay iwanan sa ere. O di kaya naman ay husgahan ng dahil sa kanyang nakaraan. Isang araw, kinausap si Ana ng kanyang ina at sinabing, "Anak, talaga bang ayaw mo nang mag-asawa pa? Mahirap tumandang mag-isa, Ana. Tingnan mo ako. Solo na ako ngayon. Matagal nang wala ang iyong ama sa ating piling. Ana, napakalungkot ng buhay kapag tumanda kang mag-isa. Walang aagapay sa iyo. Paano ka na kung mag-asawa si Lilith, hindi ba? Paano ka na?" Subalit buo na ang loob ni Ana na hindi na nga mag-asawa pa. Maligaya na nga si Ana, nakapiling niya ang kanyang ina, minsan kausap ang kanyang mga kapatid at suportahan ang kanyang anak na si Lilith sa kanyang mga pangarap. Okay na yun. Si Lilith, matalino at masipag, gumagawa ng paraan upang kumita ng sapat na pera. Partida, estudyante pa lang siya niyan. Isang dahilan pa kung bakit ba lalong tumitindi ang kasipagan nitong si Lilith ay dahil sa buhay na mayroon ng kanyang ama. Nais niya rin magkaroon ng isang komportabling buhay. At sa paglipas ng mga araw na palagi siyang dumadaan sa tapat ng bahay ng mga ito, para bang umaasa siya na sana ay makausap man lamang kahit saglit ang kanyang ama. Hanggang isang araw, Ineng, halika nga rito. Halika. May problema ba? May kailangan ka ba? Malimit kasi kitang makitang dumadaan sa tapat ng bahay namin. Ako si Felix. Kuya Felix, may problema ba? May maiitulong ba ako sa'yo? Itong si Felix ang nag-iisang anak na lalaki ng ama ni Lilith. Ang nag-iisang tagapagmana ng mga De Leon. Kuya, wala po ito. Sobrang ganda lang po kasi talaga ng bahay ninyo. Nakakaakit pati po yung mga bulaklak sa inyong hardin. Napakaganda po ng inyong bahay. Tuwang-tuwa lang po akong pagmasdan yan. Yun lang po. Yan ang sagot ni Lilith.
Yung bahay ba? Oo. Maganda nga kasi palaging nire-renovate yan. Actually, nung 90s pa yan. Medyo luma na. Pinapaayos lang namin yung ibang parte para maayos tingnan sa mga bisita. Anyway, sige Neng. Papasok na ako sa opisina. Ingat ka. Ano ang pangalan mo? Sige. Ingat ka. Habang nagsasalita itong si Felix, si Lilith tahimik lang. Nais niyang sabihin na, Kuya, kapatid niyo po ako. Pero alam niyang hindi niya maaaring gawin yon. Dahil sa pagkakataong aminin niya, siguradong magkakaroon ng problema. Sa paglipas pa nga ng mga linggo, mas napapadalas yung paglalakad ni Lilith sa tapat ng bahay ni na Felix. Mas kapansin-pansin, mahigit 3 beses sa isang araw. Dahil dyan, na-curious na nga itong si Felix. Isang araw, sinundan niya itong si Lilith. Napakahaba ng nilalakad ni Lilith. Sumasakay pa nga ito ng jeep. Kung tutuusin, napakalayo nga ng bahay nitong sina Felix kina Lilith. Ang isang bagay pa na kanyang ikinagulat ay para bang pamilyar ang mukha ng ina nitong si Lilith sa kanya. Nakilala niya ang mukha ni Ana. Nung panahong itong si Ana ay nagtatrabaho bilang isang kasambahay sa bahay ng mga De Leon, itong si Felix ay buhay na. Bata na nga ito at may sariling pag-iisip. Imposible niya nga malimutan itong si Ana dahil napakabata pa nga nito noon pero nagtatrabaho na. Ngayong alam na nga nitong si Felix na mayroong koneksyon itong si Lilith at si Ana, nais pa niya itong mas makilala. May mga araw na kapag nakita niya nga itong si Lilith sa tapat ng kanilang bahay, inaabutan niya ito ng masarap na mga pagkain. Oh, Neng, bakit mukhang malungkot ka? Kumain ka na ba? Napakaaga mo naman. Oh, heto, magmerienda ka muna. Nang sumunod na mga araw, habang nakasakay sa kotse, itong si Felix, nakita niyang naglalakad itong si Lilith at parang umiiyak. Nakasuot ito ng school uniform. Mukhang on the way na nga ito patungo ng paaralan. Pero anong dahilan? Bakit kaya ito umiiyak? Nang makita nga ni Felix si Lilith, mukhang alam na nga niya ang problema nga nito. Agad siyang bumaba ng kotse at binili ang lahat ng hawak na sampagita ng dalaga. Napakabango ng mga sampagitang ito. Maraming salamat ha. Saan punta mo? Tara, sumabay ka na sa akin. Okay lang, halika na. Sakay na, dali. Ihahatid na nga kita. Yan ang sabi ni Felix kay Lilith. Kesa nga naman malate pa siya sa eskwelahan, sumunod na nga lamang ito kay Felix. Sumakay ito ng kotse at nagpahatid sa paaralan. Iyon ang kauna-unahang pagkakataong makakasakay ng kotse itong si Lilith. Isang bagay pa, kapatid pa niya ang maghahatid sa kanya sa paaralan. Nakaramdam siya ng parabang sobrang kasiyahan nang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Dahil walang tigil sa pag-iyak itong si Lilith, bigla siyang pinansin at kinausap muli ni Felix at sinabing, "Oh, inaano kita? Bakit ka naman umiiyak? May problema ba?" Umiling lamang itong si Lilith at sinabing nagpapasalamat daw siya dahil willing pa siyang ihatid nitong si Felix sa paaralan. Pumasok ng paaralan itong si Lilith at pinagpatuloy ang kanyang araw. Pero nung kinahapunan ng oras na para umuwi, nagulat siya dahil ang kotse nitong si Felix nasa harap muli ng paaralan. Hinihintay siya nito. Sakto namang masama ang kanyang pakiramdam at alam ito ni Felix. Kaya si Felix ay nagkusa na ihatid siya sa kanyang tahanan. Tao po.
Tao po. Ate Ana? Ate Ana, ako to, si Felix. Anak niyo po ba si Lelef? Hindi niyo po ba ako nakikilala? Ate Ana naman eh. Ako to, si Felix. Anak ni Perping de Leon. Apo ng iyong dating amo, si Simeon de Leon. Si Ana hindi makapaniwala na ang anak ng lalaking nakabuntis sa kanya na apo ng kanyang dating amo ay nasa loob mismo ng kanyang tahanan. Inay, sinabi ko na po kay kuya yung buong katotohanan. Sana naman po pumayag na po kayo. Aminin niyo na po yung totoo. Yan ang sabi ni Lelef. Ang sabi naman ni Ana, ano pa bang katotohanan ang nais mo? Ate Ana, ano mang dahilan kung bakit bigla kayo nang wala noon? Ano po yung sinasabi ni Lelef na magkapatid daw po kami? Hindi ko po maintindihan. Liwanagin niyo naman po. Ang sabi ni Ana, ay nako naman sir, huwag niyo na pong pansinin yung mga sinabi niya noon sa inyo. Ganyan po talaga siya. Malawak talaga ang kanyang imahinasyon. Pero inay, anak naman, anak Lelef, tumigil ka na. Mahiya ka naman. Dahil parang napakainit na ng usapan ng mag-ina, muling nakiusap itong si Felix na sabihin na ang buong katotohanan. Kuya, hindi pa rin po ba malinaw ang lahat sa inyo? Hindi po ba't matalino po kayo? Kuya, kapatid niyo po ako. Naanakan po ng inyong ama ang aking ina. Nung panahon na mamasukan pa po sa inyong pamilya ang aking ina, hindi po ba kayo nagtaka kung bakit siya biglang nawala? Dahil nagbunga po ang kanilang mga ginagawa. At ako po yun. Sa kasamaang palad po ay wala pong balak ang inyong amang panindigan ako. Binantaan niya po ang aking ina na papatayin niya po ako. At ang lolo't lola ko ng panahong iyon kapag nalaman ng inyong mama ang buong katotohanan. Yan po ang mismong dahilan kung bakit po nagtago kami ng matagal na panahon. Yan ang dagdag pa ni Lelef. Hindi makapaniwala itong si Felix sa mga bagay na kanyang narinig. Bigla na nga lamang itong lumabas ng bahay ni na Ana, sumakay ng kanyang kotse at nag-drive paalis. Ngayon ay napakaraming tanong sa kanyang isipan. Alam ba ito ng kanyang ina? Aware ba itong kanyang ama na buhay ang bunga ng ginawa nila ni Ana? Nang medyo mahimasmasa na nga itong si Felix, umuwi na nga siya ng bahay. Nang umuwi siya ng bahay, pinilit niyang kalmahin ang kanyang sarili. Nagkulong lamang siya sa kanyang kwarto. Kinabukasan, nang umalis ang kanyang papa dahil meron nga itong lalakarin, kinausap niya ang kanyang ina. At ang sabi nga ng kanyang ina nang ito'y kanyang kumprontahin, "Anak, sorry. Alam ko ang mga bagay na yun. Ayaw ko lang masyadong mangialam pa dahil magagalit lamang ang iyong papa." Ang sigaw ni Felix, Alam niyo lahat ng ginawa ni papa? Alam niyong malaki na ang kapatid ko? Hinayaan mo siyang gawin to sa'yo? Ma, alam kong mahal mo siya pero bakit naman ganito? Bakit kailangang umabot sa ganito? Alam mo ba? Kung gaanong kasagana ang buhay natin ngayon, ganun kahirap yung sa kanila. Walang kasalanan yung bata dito, ma. Si papa ang may kasalanan dito. Alam niyo ba, nung malaman ko ang buong katotohanan, mas lalo pa akong nagalit sa kanya. Tanggap ko naman na ganong klase siya ng ama. Na kahit anong gawin kong effort, wala lang yun sa kanya. Pero ang gamitin niya ang kahinaan ni Ate Ana para makuha ang gusto niya, maling-mali yun. Mas lalo pa dahil tinalikuran niya yung kanyang responsibilidad sa bata, sa anak niya.
Ang paliwanag ng ina ni Felix, nang isilang daw sa mundong ito si Felix, ang kanyang ina ay inalisan na ng matres. Isa pang maaaring dahilan ay dahil itong si Estela na asawa nga ng ama ni Felix ay yung tipo ng babaeng hindi naman mahilig sa mga sexual na gawain. Palibhasa ay mayaman, ang nasa isipan ng ama ni Felix ay makukuha niya ang lahat ng kanyang gusto. At dahil nga hindi magawang ibigay ni Estela ang mga pangangailangan ng kanyang asawa, hinayaan niya nga lamang ito. Yan yung mga pagkakataong si Ana ay 16 pa lamang nagtatrabaho bilang isang kasambahay sa bahay ng mga De Leon. Naaawa itong si Felix sa kanyang ina pero mali pa rin ang kanilang mga ginawa. Bilang ganti, gagawa ng paraan si Felix upang tulungan si Lilith at ang kanyang ina. Maya-maya pa ay dumating na nga ang papa ni Felix. Naputol ang pag-uusap ng mag-ina. Magmula noon, naging malamig na ang pakikitungo ni Felix sa kanyang ama. Gaya ng sinabi ko nga kanina, nais makabawi ni Felix kay Ana at kay Lilith. Nang sumunod na linggo, nag-withdraw nga ito sa kanyang savings account sa bangko ng malaking halaga ng pera. Ginamit niya ito upang pagawaan ng mas maganda, matibay at komportableng bahay ang mag-ina ni Ana. Lahat ng mga bagay na ito, walang kaalam-alam ang kanyang mga magulang. Matapos ang bahay, tindahan naman para kay Ate Ana nga niya ang kanyang ipinagawa. Binigyan niya ng kabuhayan ang mag-inang ito. Nang makausap niyang muli itong si Lilith, ang sabi niya, "Lilith, basta kahit ano pang sabihin ng mga tao, ako ang kuya mo, ha? Basta lagi mong lakasan ang loob mo, tibayan mo, ha? Mag-aral kang mabuti. Ako nang bahala sa lahat ng bayarin mo." Saka muling niyakap nitong si Felix, si Lilith. Maya-maya pa, umiiyak na nagpasalamat itong si Lilith at si Ana kay Felix. Sa makatuwid, mas naging maganda na ang buhay ng mag-ina. Itong si Felix, naisipan pang i-enroll sa isang private college itong si Lilith. Wala na nga sanang problema. Kaya lang, itong ina ni Felix na si Stella, inamin sa kanyang asawa na alam ni Felix ang buong katotohanan. Itong ama ni Felix, takot na siya'y ma-blackmail ng sariling anak. Matagal nang hindi nagkakasundo ang mag-ama at dahil sobrang galit ng ama ni Felix, napagbuhatan nga niya ng kamay ang kanyang asawa. At naabutan pa siya ni Felix. Nang dahil sa kanyang gulat at galit sa kanyang papa, naitulak niya ito. Sa kanya itinayo ang kanyang ina na dumudugo na ang bunganga. Grabe ka naman talaga, no? Ha? Papa, anong klaseng tao kayo? Ilang taon na nakakalipas nang magtaksil kayo sa inyong asawa, magsinungaling sa inyong anak. Nagawa ninyong babuyin ng isang babaeng walang kalaban-laban sa inyo at nang magbunga yon, kaya-kaya mo siyang suportahan pero hindi mo ginawa. Ano bang iniingatan ninyo? Ang pangalan ninyo? Ang imahe ninyo? Walang-wala na po kayong magagawa. Kayo mismo ang gumawa ng dahilan upang masira ang inyong imahe. Sayang. Bilang aking ama, hinahangaan ko kayo. Iniidolo ko kayo. Pero ngayong alam ko na ang buong katotohanan. Mukhang nagkamali ako. At dahil medyo nawawala na nga ng malay ang kanyang ina, agad niya nga itong isinakay ng kotse at nagtungo nga sila sa pinakamalapit na ospital. Ang nakakalungkot nga lamang ay binawian na nga ng buhay ang kanyang ina. Lalong lumaki ngayon ang galit ni Felix sa kanyang ama. Subalit, tila ba walang pakialam itong kanyang ama sa kanya o kahit sa ano pa mang nais niyang gawin. Kaya itong si Felix, nagpa siyang maglayas na nga lamang. Ganun talaga, matigas ang puso ng kanyang ama. Sarili nga lamang niya ang kanyang iniisip. Matapos mailibing ang ina ni Felix, ang kanyang ama walang ibang ginawa kundi ang mag-inom.
Samantalang itong si Lilith malapit nang makapagtapos ng kursong nursing sa tulong ng kanyang Kuya Felix. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nais niya pa ring makilala ang kanyang tunay na ama at damayan nga ito. Hanggang isang araw, nagkausap ang magkapatid. Nagpapaalam na itong si Felix dito kay Lilith. Lilith, unahin mo ang iyong sarili. Mag-aral kang mabuti. Nais ko sana pag alis ko, mabuti na ang kalagayan mo. Pero, kuya, ano pong ibig niyong sabihin? Aalis po kayo? Saan po kayo pupunta? Iiwanan niyo rin po ako? Ang sabi ni Felix ay kasama naman daw nitong si Lilith ang kanyang ina na si Ana. Samantalang siya wala ng ina. Napakalaki pa ng kanyang galit sa kanyang ama. Ganoon pa man, nangako naman si Felix na bago siya umalis, sisiguraduhin niyang maginhawa na ang buhay ng mag-ina. Nais na nga raw niyang magpunta sa Amerika, doon sa side ng kanyang mama. Total, matagal na nga raw siyang hinihintay ng mga ito. Sa tulong at gabay ni Felix, nagawang makapagtapos nitong si Lilith ng kanyang pag-aaral. Nakahanap ng isang mas magandang trabaho. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin nagbabago ang pangarap nitong si Lilith. Ang makita, makasama at makausap ang kanyang tunay na ama. Ano pa man ang ugali nito, ano pa man ang kanyang mga nagawang kasalanan, ang ama ay ama. Sa kagustuhan niya ngang mas mapalapit sa kanyang ama, kinaibigan niya ang stay out na kasambahay nitong kanyang ama. Tumutulong siya sa pagluluto ng mga pagkain para mismo sa kanyang ama. Siya rin ang bumibili ng mga gamot na kailangan nito. Sa malamang, hindi ito alam ng kanyang tunay na ama. Bakit siya papasalamatan, di ba? Kesa naman daw masayang pa ang kanyang panahon, bakit hindi na lamang sumama raw itong si Lilith at Ana doon sa Amerika? Pero ang sabi nga nitong si Lilith, hindi siya para iwanan ang kanyang tunay na mga magulang, ano pa man ang maging dahilan. Umaasa pa rin daw siya na darating yung panahon na siya'y mamahalin at tatanggapin ng kanyang tunay na ama. Tutal, buo na ang kanyang loob. Tinulungan siya nitong si Felix na makapasok sa isang mas magandang klase ng ospital upang mas malaki ang perang kanyang maipon para sa kanyang sarili at para sa kanyang ina, para sa kanilang hinaharap. Tutal, mahusay naman talaga itong si Lilith, kaya agad siyang natanggap sa kanyang trabaho. Maaaring ibang-iba na ang buhay ng mag-inang Lilith at Ana, pero para sa kanya, nakakalungkot pa rin dahil yung nag-iisang taong nais niyang makilala at makapiling, ni hindi man lang siya kayang tanggapin. At ngayong napakatanda na nga nitong kanyang ama, nagkasakit na nga ito ng malala, dahilan upang maging bedridden ito. Araw-araw, kahit pasabihing napakaabala niya, humahanap pa rin siya ng panahon upang puntahan ng kanyang ama. Pero ang tanong, hanggang sa puntong ito, hindi pa rin ba nakakahalata ang kanyang ama sa kanyang tunay na pagkatao? At kung alaman niya ang buong pagkatao ni Lilith bilang kanyang anak, bakit hindi pa rin niya ito kinakausap? Bakit parang sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang tingin niya dito ay isang katulong lamang? Bagay na nakasanayan na nga nitong si Lilith. Pero kahit na kailan, hindi pa rin siya tumigil na habaan ng pasensya sa pag-aalaga sa kanyang ama. Hanggang isang araw, nagulat itong si Lilith dahil iba ang aura ng kanyang ama ngayon. Napakamaaliwalas ng kanyang mukha. Bilog na bilog ang kanyang mga mata, nakatingin lamang sa kanya at maganda ang ngiti. Lumapit siya rito at pinainom niya ito ng gamot. Pagtalikod niya, muling nagsalita yung matanda at sinabing, "Anak, anak,
Maraming salamat kasi hindi mo ako sinukuan. Sabihin mo sa kuya mo, humihingi ako ng kapatawaran. Sa lahat ng mga nasabit na gawa kong hindi maganda. Ihingi mo rin ako ng tawad sa iyong ina. Yan ang sabi ng ama ni Lilith. Nanlambot itong si Lilith dahil sa kauna-unahang pagkakataon. Tinawag siyang anak ng kanyang tunay na ama. Niyakap niya ito ng napakahigpit. Ngayon, masayang-masaya itong si Lilith. Magmula nga noon, lumakas pa nga ang kanyang ama. At dahil sa kanyang pag-aalaga, medyo tumagal pa ang kanilang pagsasama. Nang minsang umuwi ng Pilipinas itong si Felix, nag-usap silang mag-ama at nagkapatawaran din. At sa katapusan ng istoryang ito, nagawa rin namang patawarin ni Ana, ang tunay na ama ng kanyang anak. Para sa kanila, ang buhay ay maikli lamang. Huwag mo itong sayangin para lamang sa galit at poot. Kung kaya mong patawarin agad ang isang tao, gawin mo na. Ngayon din. Dahil ang Diyos ay natutuwa at nagagalak sa mga taong nagpapakumbaba. Si Ana may maayos ng negosyo. Maraming customers. Samantalang ang kanyang anak na si Lilith, isang mahusay na nurse. Si Felix, abalang-abala sa pagkatayo ng kanyang sariling kumpanya sa Amerika. At para sa ama ni Lilith, sapat na siya'y patawarin ng kanyang mga anak at ng mga taong nagawan niya nga ng kasalanan. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Shout out time! Hi, Esti Romeo, Loelina Doromal, Leticia Lantiwen, Merliline, Alma Macabe at Lily C. Akad. Mylen Del Rosario at Marian Riego, hello po. Hello, Miss Sonia S., Leonida Antonuevo, Helen Carido, at Irma Valerio. Sa inyo rin po, Mr. Hener Support 2158, Maria Fe, Astra Casco, at Margarita Saniza. Muli, nagpapasalamat po ako sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. More stories to come, kaya naman abang-abang lang. See you again next time. This is Vonnie Malya TV. Paalam!